Ang malaking impluensya sa ating kultura at kathang-isip ng mga pelikula sa buong mundo marahil ang malaking dahilan ng ating paniniwala sa mga nakakatakot na bagay. Ang excitement sa ating isip marahil na maaring mayroong mga pambihirang bagay sa likod ng ating kinatatakutan ay baka may katotohanan. Habang tayo ay humuhugot lang ng paniniwala sa mga horror movies, fictional stories, kwentong kababalaghan, mayroong palang mga tao na ginugugol ang kanilang oras, panahon at buong buhay sa pagsaliksik ng mga ganitong bagay. Isa sa mga taong hindi naniniwala sa mga kababalaghang ito ay si Harry Price. Noong 1920, naging popular siya sa mundo ng psychical research at respetado sa pagbubunyag ng mga mapanlinlang at mga sumikat na psychic sa kanilang mga kasinungalingan. Ang ilan sa mga sikat na fraud psychics na kanyang inilantad ay sina William Hope, ang tinaguriang spirit photographer noong 1922, Rudy and Willie Schneider na mga famous Australian medium noong 1926, John Gusek na spiritualist medium sa Poland noong 1924 at marami pang iba. Upang mapagtibay ang kanyang pag-iimbestiga at lalong mapatunayan na ang lahat ng mga paranormal na tulad ng multo at mga espiritu ay kathang-isip lamang. Nagpatayo pa siya ng National Laboratory of Psychical Research noong 1925 at kinilala ang kanyang partisipasyon sa malawakang pag-aaral tungkol sa paranormal ng University of London Council for Psychical Investigation. Itinuturing niyang lahat ng hiwagang walang katumbas na siyensya ay walang katotohanan at kaya niyang pasinungalingan. Subalit ang lahat ay nagbago kay Harry Price noong May 1937. Simula ng kanyang pagtangkaang imbestigahan ang sikat na kababalaghan sa tinaguriang The Most Haunted House in England. Tumira siya sa loob nito sa loob ng 1 taon upang idokumento at pasinungalingan ang mga napapabalitang kababalaghan. Ito ay taliwas sa inaasahan ng kanyang mga taga-suporta at mga kaibigan. Dahil nang matapos ang kanyang dokumentong investigasyon, mga hindi maipaliwanag na pangyayari at nakakatakot na karanasan ang mga kwentong nilalaman ng kanyang investigasyon at talaan. Ngunit bago po natin multuhin ang ating mga isipan sa mga impormasyon ng ating kwentuhan, ay iniimbitahan ko po kayo na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting channel. Kung maaari ay i-share na rin po sana natin ang video na ito para mas marami po tayo sa kwentuhan at maging updated sa mga bago nating interesting videos. Ang maalamat na kababalaghan dito ay nagsimula pa noong 1863. Ang mga unang pamilya na nakatira dito ay lumikas dahil sa mga nakakatakot nilang karanasan. Sa matandang kwento, isang madre daw at seminaristang magpapari ang nagkaibigan at nagkaroon ng relasyon. Binitay daw ang seminarista habang lapidation o kamatayan sa pamamato ang naging parusa sa madre. Sa huling sandali daw ng buhay ng madre ay nagmamakaawa ito. Sa pagkadesperado mabuhay ay sinabing humingi ito ng tulong kahit sa demonyo, ngunit siya ay namatay din. Noong 1887, isang lumang diary pa ang natagpuan sa abandonadong bahay kalapit sa rectory na pag-aari ni Priscilla Garner. Nakasulat dito na ang kanyang yumaong ina ay nagpakita sa kanya at sinabing kailangan lumayo sila ng tirahan sa rectory sapagkat sa lugar daw na ito ay may demonyong naninirahan. Kahit ang mga nakatira malapit dito na dumaraan lang ay umiiwas dahil sinasabing may nakikita silang nagmamasid sa kanila sa bintana ng rectory kahit wala namang nakatira sa mga panahon na iyon dito. Noong July 28, 1900 ay tinirhan ito ng pamilya ni Henry Dawson Ellis Bull. Ngunit agad nilang naramdaman ang kakaibang karanasan sa rectory na agad nilang kinatakutan. Sinabi ni Henry na nakita niya ang multo ng isang madre. Lakas loob na sinubukan niya itong kausapin at lapitan, ngunit bigla daw itong naglaho. Ilang linggo lang ay pumanaw si Henry Bull, ngunit nabanggit niya ito kay Reverend Henry Poyster na misteryosong namatay din agad paglipas lang ng ilang taon. At noong June 1927, si Reverend Guy Eric Smith naman ang sumunod na namahala at tumira sa Borley Rectory. Habang naglilinis ang asawa ni Smith, isang multo ng batang babae daw ang nagpakita sa kanya at tila may itinuturo itong bagay sa ilalim ng kusina. Noong una ay nagtatakbo siya pero nang mapawi na ang takot ay kanya din itong pinuntahan. Dito ay may natagpuan silang bungo ng isang batang babae na nakabalot lang sa basahan.
Lahat ng mga tumira at namahala dito na rector at reverend ay may mga kwentong nakakatakot at inililihim na karanasan at kababalaghan. Karamihan ay hindi tumatagal at umaalis na lamang. Pilit man nilang itago ang mga pangyayari dito, ang pagkalat ng balita ay hindi nila kayang pigilan. Nakarating ito sa Daily Mirror, isang sikat na pahayagan sa England. Kinontak nila agad ang Society for Psychical Research at ipinadala nila ang kanilang mga paunang research, mga sulat ng pamilya Smith at ang mga testimonya ng mga taong nakatira malapit sa rectory upang mahikayat nila si Harry Price na ito ay imbestigahan. Kaya noong May 1937, kasama si Helen Glanville at dalawang mga SPR apprentice ay nagdesisyon na manatili sila sa loob ng rectory upang imbestigahan ito sa loob ng 6 na buwan. Sa mga unang araw pa lamang nila dito ay marami na silang kakaibang bagay na napupuna at kalaunan ay hindi lamang nila ito naririnig at nararamdaman, kundi ang mga multo ay nagpapakita na rin sa kanila. Malimit na ipinapaalala ni Price sa kanyang mga kasama na sila ay mga alagad ng siyensya at ipinangangako nito sa kanila na ang lahat ng kinatatakutan na kanilang nadarama o nakikita ay hindi dapat makasagabal sa kanilang investigasyon dahil ang mga ito ay may katumbas na paliwanag sa siyensya. Ayon kay Glanville, ang pagpaparamdam at pagpapakita ay kakayanin nila, ngunit ang pisikal na pananakit ang hindi nila kinaya. Dahil sa 2 buwan nilang pananatili ay may maligno na silang nasumpungan. May kakayahan daw itong manakit sa kanila at kahit ang mga kaluluwang kanilang inoobserbahan ay parang takot din ito at iniiwasan. Alam ni Glanville na kahit si Price ay takot na rin at nais nang itigil ang investigasyon. Ngunit ang kanyang dignidad ay nakasalalay sa investigasyon na ito, kung kaya kahit nagdesisyon na si Glanville at kanyang mga kasama na umalis ay tila naghamon pang manatili si Price ng 1 taon. Malimit pa rin ang pagpapadala niya ng mga resulta sa kanyang investigasyon. Subalit nang lumaon, ang SPR ay hindi na sinusuportahan ito sapagkat hindi ito ang kanilang inaasahang report mula kay Price o mga balita na gusto nilang ibahagi sa Daily Mirror. Na-realize ni Price na maraming maimpluwensyang tao ang mayroong advokasya sa Borley Rectory at ang mga hindi magandang kaganapan dito ay magdudulot ng masamang implikasyon sa simbahan. Kung kaya siya ay pinadala upang ang lahat ng ito ay kanyang mapatunayan at mapabulaan. Pagkatapos noon ay wala na siyang naging konklusyon at nanahimik na lamang hanggang pumanaw siya noong March 29, 1948 kung kaya ang kanyang mga kaibigan na sina Robert Hastings, Paul Tabori at Peter Underwood ay nagtatakang binalikan ang mga huling dokumentong kanyang pinaghirapan. Ipinablish nila ang libro ni Harry Price noong 1956 na pinamagatang The Haunting of Borley Rectory. Sinabi ni Price na ginawa niya ang lahat upang mapabulaan ang mga kababalaghan sa Borley Rectory. Ngunit bandang huli, ang kanyang mga karanasan at mga natuklasan ay hindi lang pala guni-guni. At sa mga panahon na tumira siya dito ay naniniwala na siya sa posibilidad ng mga kababalaghan na maaaring masumpungan ito sa tamang lugar, panahon at pangyayari. Si Robert Hastings ay matagal ng kaibigan at kilala si Price. Naniniwala siya at marami pang iba sa mga resulta ng investigasyon ni Price at mga kwentong inilahad nito. Noong lumabas si Price sa Borley Rectory ay kapuna-puna ang pagbabago ng pananaw nito sa mga paranormal na bagay. Bukod sa naging mas matalas ito sa pagkilatis ng totoong kaganapan ay mas marami na din itong nalalaman. Mula sa mga klasifikasyon at pagkakaiba ng mga mahihiwagang nilalang hanggang sa pagtukoy ng mga natural nilang kakayahan at kapangyarihan. Sa personal na paglalahad ni Price kay Hastings ay sinabi nitong maraming klase ng paranormal na nilalang. Pinaliwanag nito ang pagkakaiba ng antas ng multo sa mga espiritu at mas makapangyarihan na anghel, maligno at mga demonyo. Ang 1 taon daw niyang pagtira sa Borley Rectory ay naging ordinaryo na lang sa kanya na makakita ng mga multo. Ngunit ang nakakatakot na iniiwasan niya ay ang mga poltergeist o maligno sapagkat sa karanasan ni Price, hindi lang ito nagpapakita. May kakayahan daw ang mga itong manakit at kahit pa pumatay ng tao. Maraming pagkakataon na inaatake siya ng mga maligno. Sa ganitong kaganapan ay kailangan niya daw muna lumabas ng rectory. Ang mga presensya daw ng mga poltergeist ay kinatatakutan ng kahit na mga kaluluwa at multo. Kaya minsan ay mas komportable pa daw siya na may mga kaluluwa sa paligid sapagkat nangangahulugan na nasa tamang lugar siya dahil iniiwasan din daw ng mga kaluluwa at multo ang mga maligno, poltergeist o demonyo.
Ang hindi malilimutan ni Price ay ang mga pangyayaring muntik na siyang mamatay sa rectory. Iba daw talaga ang pakiramdam niya nung gabing iyon dahil nakakaamoy siya ng nasusunog na asupre bago nakatulog. Natatakot man ay hindi niya mapigilan ang antok. Sa kanyang panaginip ay may nakita siyang isang babaeng nakaitim na parang madre. Hindi siya makagalaw habang galit itong papalapit sa kanya. Sa kanyang panaginip ay pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit nakikita niya pa rin ang nabubulok nitong mukha. Sinubukan niyang sumigaw ngunit sinakal siya nito hanggang hindi na siya makahinga. Alam niyang ito ay panaginip lang kaya pinilit niyang gumising. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niyang ang kanyang katawan ay naiwan sa pagkakahiga at siya pala ay isa na lang kaluluwa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang katawan ay nakita niyang maraming insekto ang pumapasok sa bibig niya. Ang pangyayaring ito ay alam niyang higit pa sa panaginip at nangangahulugang siya ay namatay na. Napaiyak siya at naalala ang kanyang yumaong ina, ang tagpong noong bata pa siya habang tinuturuan siya nitong magdasal bago matulog. Sa kawalang pag-asa ay pagdarasal na lang daw ang tanging niyang nagawa. Ilang sandali ay may isang nagliliwanag na nilalang daw ang kanyang nakita. Nang hawakan nito ang kanyang kamay ay biglang gumaang ang kanyang pakiramdam at dagli ang nawala ang kanyang takot at pag-aalala. Inakay siya nito pabalik sa nakahiga niyang katawan. Dito ay nagising na siya. Bumangon agad siya sa pagkakahiga sapagkat nasusuka siya. Nagulat siya dahil puro mababahong bulok na karne at uod ang kanyang isinuka. Maliban sa journal ni Robert Hastings at mga kaibigan na naniniwala sa kanya, ay hindi niya ito sinama sa kanyang SPR report. Alam din kasi niyang hindi ito ang inaasahang resulta ng misyon niya. Ang mga kwento pa lang sa istoryang ito ay sapat na upang tayo ay kilabutan at magkaroon ng malaking epekto sa ating guni-guni at isipan. Ang siguradong hindi natin maitatanggi ay maraming taong naiintriga sa nakakatakot na mga pelikula o mga istoryang hango daw sa tunay na pangyayari at may kakaibang hiwagang tulad nito. Ano sa palagay mo, kaibigan? Mag-comment ka naman dahil gusto rin naming malaman kung ano ang iyong palagay sa ating napagkwentuhan. Hanggang sa muli!